Itinanggi ng opisina ni Senator Robin Hood Padilla na nag-resign ang dating aktres na si Nadia Montenegro bilang staff niya. Si Montenegro ang sinasabing empleyadong dawit sa umano'y insidente ng paggamit ng marijuana sa Senado. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang update sa insidenteng yan? Yes, Ruth. Naka-leave na raw mula pa noong Miyerkules ang dating aktres si Nadia Montenegro. Ayon sa Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Attorney Rudolph Philip Jurado, binigyan si Montenegro ng hanggang Martes para sagutin ang paratang. Kahit naka-leave siya, tuloy rin daw ang investigasyon ng opisina ng senador sa insidente. Itinanggi rin nilang nag-resign na si Montenegro. Samantala, para naman kay Senate Minority Leader Tito Soto, nakakahiya ang ganitong mga pangyayari. Base kasi sa incident report ng opisina ng Senate Sergeant at Arms, 2 beses na amoy ang pinaghihinala ang marijuana sa banyo ng mga babae sa Extension Office sa loob ng Senado. Sabi ni Soto, bawal yan at di dapat nangyayari lalo na sa loob ng Senado. Kaya sa gitna nito, iminungkahi ni Senator Soto na ibalik na ang random drug testing sa Senado. Dati na raw itong ginagawa noong siya ang Senate President. Random testing sa mga empleyado habang optional naman sa mga senador. Rules na nito ang bahagi ng pahayag ni Senator Soto at Attorney Jurado. Maganda yun sapagkat mapipilitan ka umiwas. Dahil pag nahuli ka, siguradong suspendido ka o baka tanggal ka sa Senate. Ginagawa naman lahat sa government office. Wala namang problema doon. Pag nasa government ka, pag nagkaroon ng drug test, you have to submit yourself, di ba? Hindi naman pwedeng umayaw. Ruth, approved din dyan ang ilang mga senador gaya na Senators Bato de la Rosa at J.V. Ejercito. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng Senate Sergeant at Arms sa pangyayari. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.